Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
ako mayayanig, di ako mayayanig. Mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit sa mga pangako ng Diyos sa akin. Mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit sa mga pangako ng Diyos sa akin. Mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit, mahigpit ang kapit sa mga pangako ng Diyos sa akin. Sa mga pangako ng Diyos sa akin. Sa mga pangako ng Diyos sa akin. Good morning, Jesus! Ayan. Higpitan ang hawak sa mga pangako ng Diyos sa atin. Dahil yan po ay magkakaroon ng kaganapan. It may delay, but it will surely come. Ayan. Salamat sa gift of God, sa GOG. At meron tayong bagong banda. Pinag-iisipan pa namin kung anong pangalan. Pwedeng Lion of Judah Band. Tignan natin dahil sa suot nila. Lion of Judah. At yung ating gift of God, nagpabangs pa. O, di ba? Talagang, oo. Pinaghahandaan talaga po namin ang umaga na para kay Lord at para sa inyo po. Kita nyo naman, pare-parehas pa sila ng t-shirt. O, salamat sa kanilang sponsor na nasa Japan. Cory, maraming salamat. Galing pa ng Japan ang t-shirt nila. Thank you, Lord po, mga kapatid. At tulong-tulong tayo para mapaganda po ang ating live streaming for the glory of God. Sa umagang ito, ang kasama po natin ay si Mami Paz para po sa kanyang VOTD. Good morning, Jesus. Maayong aga sa mga Ilonggo, maayong buntag sa mga Cebuano. Salamat sa Panginoon. Ito po ay ating... ito ba? Ang salita po ng Diyos na ibibigay ko sa umagang ito ay hango sa Genesis 1:26. Then God said, "Let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth." Everything that creeps on the earth. Praise God. Binabasa ko din. Thank you, Lord. Mahina na. Thank you, Lord po. At dito po sa ating binasa, mga kapatid, let us make man in our likeness and our image. Ang nakita ko dito, ang gusto talaga, simpleng-simple lang ang panukala ng ating Panginoon na maging malapit tayo sa Kanya. Kilalanin natin Siya, malaman natin palagi kung ano ang Kanyang mga plano sa ating buhay. At mangyayari yon sa panahong ito, dahil sa panahong ito marami na tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Nung araw, mahirap maabot ang panukala ng Diyos dahil ang tao ay likas na masama. Lahat tayo ay kumikilos na ayon sa ating kaisipan, na ayon sa ating kagustuhan. Pero sa ngayon, dahil meron na tayong ugnayan sa Panginoon, hindi na po mahirap. Nagagampanan na natin sa awat grasya din ng Diyos ang Kanyang kalooban. Dito po rin, nabasa ko rin yung sa chapter 3, ay yung nagkasala si Adan at si Eva. Makita natin na
dahil sa kanilang kasalanan, nakita nila ang kanilang kahubaran. So, ang ginawa nila ay kumuha sila ng dahon para itakip sa kanilang katawan. Pero hindi pumayag ang Diyos. Binigyan sila ng pangbalot sa kanilang sarili o panggawing damit ay balat ng hayop. Kung titingnan natin, mayroon itong kahulugan in the future na mayroong mamamatay. Kasi bagong makuha ang balat, papatayin mo muna yung hayop. So, ibig sabihin, merong mamamatay para sagipin tayo sa ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng kapatawaran, at hindi lamang po kapatawaran ang binibigay sa atin ng Panginoon. Binigyan pa tayo, kinakalimutan na ang ating kasalanan. Kaya purihin po na talaga ang Diyos, napakaganda ng plano ng Panginoon. Ito pong pinapatunayan ng Diyos na tayong mananampalataya ay sakop o alaga ng ating Panginoon. Dito po sa Four Corners of Compi Worship Center, ay hindi po kami pinababayaan ng Diyos. Maniwala man kayo o hindi ako mismo hindi ko naranasan na ako'y nalungkot. O siguro konti kung minsan dahil hindi na ako makalabas. Gusto ko maggagala na magpunta ng SM, manood ng sine, umikot-ikot, kahit wala naman akong gagawin. Pero nalulungkot ako minsan, pero hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay may kapayapaan, nagkakasundo-sundo, mga manggagawa, sama-sama kami dito, wala namang nagbabangayan. Andun ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At tunay na totoo ang sabi ng Panginoon, ang gusto niya talaga ay sumandal tayo sa Kanya, maghintay ng Kanyang tulong at hindi niya tayo bibiguin. Hindi na bibigo ang mga anak ng Diyos. Noong nakita ko kasi, na-share ko nung isang kailan ba yun na nag-isip lang ako na gusto kong kumain ng itlog. Wala na kaming itlog. Magpapabili ako mamaya. Paglabas namin na morning devotion, buhos ang itlog, nandun sa labas. Ang bait ng Diyos na. Kinabukasan naman, gusto ko kumain ng prutas. May nagabot sa akin ng pinya. Ang sabi ko, Lord, ganun ba ako ka-importante sa'yo? Iniisip ko pa lang, binibigay mo na. Thank you, Lord. Anong linggo naman, yung aking apo, si Pia, alam niyo yun ang masigasig talaga sa kanyang work at home. Kaya pinagbibigyan namin yung kanyang mga gusto. Kumain siya anong dala na nila, Sister Ria, yung avocado na hinanda ko pa. Dalawa lang naman. Ako'y tumikim lang. Tapos sabi ko kay Maripas, hindi may ano mo nalagay kay Pia, sabi niya. Kasi, siyempre ang magulang, hindi na kumain, makakain lang yung anak. Ngayon, hinahanap na ni Pia yung lasa ng avocado. Kaya nung linggo, sabi niya, Ma, magkano ba ang avocado sa palengke? Sabi namin, siguro 160. Hindi na siya kumibo, mahal eh. Isipin mo naman, madami kami, hindi naman pwedeng siya lang kumain. Kaya ang nangyari, maniwala kayo at hindi, kinabukasan, Lunes, dumating si Ariel. 50. Grabe. Ngayon, 60 na. Ngayon, 60 na. Dahil may 10 pesos kayo. Hindi ho. Yun ang singil niya sa amin ngayon kasi nag-order ulit si Pia ng isang kaeng. Yes, sabi ni Pia, yung iba ay hindi pa masyadong hinog. Kaya thank you Lord, nung Lunes nga, nagdala si Brother Ariel. Tingnan mo nga naman, sabi ko, nag-uusap lang kami, padala ng Panginoon. Galing po si Ariel sa bundok ng Tagaytay. O, di ba? Ang sasakyan niya ay multicab. Saan ka na nakakita nun? Pero pag ang Diyos ang nag-uutos sa'yo, no choice ka, susunod ka talaga. Kaya purihin ang Panginoon.
tayo laging manalangin, lumapit sa ating Panginoon, manalig sa Kanya at may magandang mangyayari pa. In Jesus' name, amen. Ayan. Thank you, Lord, Mami Paz. Yan pala yung awitin natin, ano? Lord, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. Yan. Alam niyo po mga kapatid, itong binasang verse ni Mami Paz, medyo naging controversial to kasi sabi ng mga tao, nilalang tayong katulad ng Diyos. Hindi po tayo nilalang nakatulad ng Diyos. Tayo po yung nilalang nakawangis ng Diyos. Kaya hindi ho pwedeng maging Diyos din tayo. Sabi kasi ng mga ibang pagtuturo, kapag ka po inisip mo at nag-act ka doon, ay magiging Diyos ka rin. Hindi po. Kaya nga yung binanggit ni Mami Paz nung nagkasala si Adan, iyon po ay perfect example that we need to be redeemed by a Savior. Kasi hindi natin pwedeng i-redeem yung sarili natin. Kaya we can never be God. Pero tayo po ay nilalang nakawangis ng Diyos. Kaya ngayon, meron na tayong freedom to do the will of God. Meron na rin tayong freedom na maipamuhay o maipakita sa buhay natin yung attributes ng Diyos. Diba? Mapagmahal, nagiging mapagmahal tayo. Nagpapatawad na tayo. So, nagiging kawangis na tayo ng Diyos. Simula po nang tayo ay i-redeem niya. Pero, wag nating ilalagay sa isip natin na tayo ay pwedeng maging Diyos. Hindi po. Ayun lang po mga kapatid ha. Pero, naku, sobra po talaga ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin sa mga nakaraang lesson, pati sa Bible study. Even angels will serve us. Nakita nyo ba yung pinagkatiwala sa tao, hindi man pinagkatiwala sa mga anghel. Kaya, mga kapatid, kung may dinaranas ka ngayon, na sa feeling mo lang, pinabayaan ka ng Diyos, hindi ka mahal ng Diyos, nagkakamali ka doon, kapatid. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Nilalang tayong kawangis niya. Ha? Huwag po nating alisin yan sa ating kaisipan. So tayo po'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat po for this morning na binigay ninyo. Lalong-lalo na po, Lord, sa mga salitang natanggap po namin. We stand in awe of your grace and wisdom, Lord, dahil po sa pagkakalalang mo sa amin na kawangis mo. We thank you, Lord, for our creation, for our salvation, and the glories, Lord, na hinanda mo po para sa aming lahat. Pag kami po ay nakapiling mo na. Maraming salamat po, Lord, sa pagliligtas mo po sa amin. Kaya kami ngayon ay merong buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na araw-araw pinagpapasalamat po namin sa inyo dahil ito'y natanggap namin sa gandahang loob lamang po ninyo. Kaya, Lord, we bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Sister Sally. Hallelujah, hallelujah. So, birthday muna tayo, Tari. Okay, today is your birthday. Happy birthday kay Sister Vicky Del Rosario from Greenland. Greenland. Tama, Si Greenland Teacher Prayer. Vicky. Happy birthday! Happy birthday, Teacher Vicky. At si Mary Rose Ernie from Mendez, Cavite. Ito daw pala ay kamag-anak din nila, Brother Jeff, Sister Ree. Okay. Happy birthday! Ayan. So, yung kanina pong request ay from Sister Edwina Kawilan, no? Di ako mayayanig. At kagaya po ng mga napangako namin, mga kapatid, kukuha naman po tayo ngayon ng mga repeat requested song. Kaya abangan nyo po yung mga request ninyo noon na nakanta na kasi ay mga nakalista naman po yan. Yun yung mga nag-CR sila, no? Oo. Mga nag-CR, tama. Tas hindi narinig yun. Okay. O, ngayon naman po, ito na po yung mga request ninyo na uulitin po natin yan, mga kapatid. So, ito po yung pangalawa. From Brother Dante Villanueva. Lord, you are so good.
nga itong bangs mo. Oo. Isang araw, bibili ako ng bangs. At ilalagay ko. Ano, ha? Okay. Thank you, Lord po pala, mga kapatid, sa lahat ng mga nagbe-birthday. Ang saya-saya ng birthday nyo. Mag-mic ka. Ay, pati tayo, no? Na-extend yung blessing. Oo nga, ayan. So, mamaya, meron naman daw po tayong papansit. Palitan namin, ha? Huwag muna ang pansit. Kasi nagpansit kami kahapon. Oo. Maraming salamat po for sharing your blessings to us, mga kapatid. At kasama po dyan ang prayer naming lahat, na kayo'y bigyan ng mahabang buhay ng Panginoon. Thank you, Lord. Ayan, ang susunod naman, Sister Sally. Okay, ang susunod naman po na nag-request is from Sister Connie Manalad. Laging nagre-request si Sister Connie, Sister Rie. Amazing Love. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Thank you, Lord, for the new beginning. You gave me a new life and strength to go on. Hold me tight, be my guide, 'cause from now on I live a new life. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. When I mess up, you would embrace me. Hold me with your loving hands, oh God. That's how great is your love for us. You even gave Jesus your life for us. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. Lord, how great is your love for us. I'm healed because you never abandon your child. So I thank you, Lord, for your amazing love. So I thank you, Lord, for your amazing love. Thank you, Lord. Ang galing naman. Okay. Si, Maggie? Maggie, talagang no?
Kinakarir na ni Meggy, oo. Galing na nga kumanta eh. Si Andrea, sinong kahawig na boses nino? Alamin na lang kung sino yung kahawig. Sige, nakikinig ako sa kanilang usapan eh. Dito kayo mag-usap para naririnig nila. Okay. Thank you, Lord, mga kapatid. Maraming salamat sa gift of God. Meggy, malapit na. Pwede ka na sa susunod na recording. Okay. Tutuparin natin ang pangarap mo. Sabi ni Sister Vicky, salamat sa pagbate. Sabi niya, I am blessed. Kami rin po na blessed. Sister Vicky, joke lang po. Kahit ano po. Sabi ni Sister, sabi ko kasi kay Sister Vicky, pwede po bang magpansit? Sabi niya, sige po, ano pong gusto niyo? Ay, hindi po. Joke lang po yun. Banana Q, mas maganda. Mas sarap po banana Q. Ayan. Sabi natin, hindi, okay lang po kahit ano. Banana Q, pwede po. Nagkakatuwaan lang po mga kapatid. Kami po ay masaya dito kapag naaalala niyo po kami lagi. Alam niyo naman po, ang mga dinosaurs, napakasasaya nila pag may hinahagis. Oo. Dinosaur? Anong pangalan natin? Kaya dinosaur kasi dine is sure. Sanyo? Ang dami nilang naiisip. Lalong-lalo na pag may kinalaman sa chicha. Umiikot, umaandar ang kaisipan. Mga kapatid, good morning po sa inyong lahat sa mga taga-Pampanga. Kina Sister Edith Ocampo at kila Ima. Sister Lai, kamusta ka na? Pastor Alex Kaabay at lahat po ng sa Amerika, ang mga De Guzman clan na nanonood po ngayon. Hindi ko po mabanggit isa-isa kasi isang barangay kayo, pero thank you Lord po sa inyong panonood mga kapatid. Ayan. Sina Hali, Don and Ziki, Sister Trining na nasa Chicago at lahat po ng nasa Chicago, lahat po naman ng taga Bulacan, magandang umaga rin po sa inyo. At lahat po ng taga Katandala. Ang ganda daw ng t-shirt ng mga youth. Wala bang ganyan ng mga adult? Cory, narinig mo ba yon? Wala daw bang ganyan ng mga adult? Hindi, from Japan pa yan eh. Thank you, Lord. Ibabalik kay Cory ng maraming beses. Hello din kay Ep at kay Joris na nasa Korea. Sabi po ni Sister Rita Manggao, thank you, Lord daw po kay Sister Rosa Besa for watching. Yan. Ito yung mga nanonood sa kanilang mga watch party. Yan. Salamat po for joining us, mga kapatid. At ang dalangin po namin ay makasama na po namin kayo palagi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. Ngayon po, Friday. Tama po ba? And Friday po ay, Jami, ano ang atin pagka-Friday? Yay! It's Friday, Family Day. Di ba? Kaya abangan po yan. Yay. Yay. Hindi ba Y-A-Y? Yay. Yay! It's Friday. Family Day. Yan. Kasi yung yay dyan, parang yung uso ngayon sa mga bata na pagka nagme-message, yay. Y-A-Y. It's Friday, Family Day. Yes. Oo nga. Yay. Yes. It's Friday, Family Day. Okay. Mga kapatid, ina-encourage po namin kayong lahat na magpadala po kayo ng mga video po ninyo. Kagaya po ngayon, later on, makikita nyo po kung ano ang format na pwede po ng family video na ipapadala nyo po. Think of it as your Thanksgiving offering sa Panginoon kapag ka po kayo nagpapadala ng video. Kasi po, through your testimonies po and sharing, the body of Christ is edified.
lumalakas ang pananampalataya. Nagkakaroon ng mga pag-asa, yung mga tao na nawawalan na ng pag-asa, lalo na po sa mga panahon na yon. Kaya importante po yung ating mga testimonies. Huwag po nating itago, huwag nating ipagkait, dahil tayo po ay biniyayaan ng Panginoon para i-bless din natin ang iba through our testimony. Kaya kailangan po yun. Actually, alam nyo, nakakatuwa. May nagpadala nga po ng video. Matutuwa kayo. Kami tuwang, lalo na si Pastor, tuwang-tuwa kahapon, may nagpadala po ng Christok Infant Edition. Oo, nakakatuwa. Infant Edition pa lang ang sinabi ko. Wala pang pangalan niya. Infant Edition. So, kung kayo ay may mga babies, i-start nyo na po na Hindi. Kasi ano yan, golden buzzer yan eh. Kumbaga, papakinggan. okay. May categories kasi tayong ginawa. Ang sabi natin, children's category, father and son, daughters, ganon. Hindi pa naman pinakikita, bebe. Yung category lang ang ating sinasabi para malaman nila na even infants ay po pwedeng magbigay ng glory kay Lord. So, may nagpadala nga, ang ganda, pero syempre hindi natin papakita. So, pwede rin po yung mga babies ninyo. Bibigyan kayo ng wisdom ni Lord kung paano mag-Christok yung inyong mga anak. Kasi alam niyo po, sa sinapupunan pa lang, pinili na yan ng Diyos para magbigay ng luwalhati sa Kanya. So, wag niyo na pong hintayin na i-message pa namin kayo para magpresenta na po kayo. Kung kayo po ay pinagpala naman talaga ng Panginoon, niyo na po, i-present niyo po na meron kaming pasasalamat, ang pamilya namin ay gustong magbigay ng glory kay Lord. Naku, kailangan po yan ng mga kapatiran natin, lalo na ngayon. Ang daming nabibless through your sharings, mga kapatid. Kaya, keep on sending po, ha? At pagka kayo naman po yung nagpadala, huwag po kayong mag-alala. Baka sabihin nyo, nagpadala na ako, hindi pa pinapalabas. Nakaschedule po yan, ha? Hintayin lang po natin. At the right time, it will come. Akala ko back. Darating po yung panahon na yung inyo naman. Schedule lang po natin, ha, mga kapatid. Okay. Thank you, Lord. Ay, umupo na pala sila, no? Dahil sabi ko, isa lang. Ngayon pong umaga na ito, today, it's Friday. Yay, it's Friday, Family Day. Panoorin naman po natin ngayon ang pamilya na nagpadala ng kanilang sharing and love offering sa Panginoon. Good morning, Jesus! Kami po ang Radam Family! Nagpupulit at papasalamat po kay Lord sa opportunity po na pinagkaloob sa amin para magbahagi sa inyo. Ako nga po pala si Maria Zenny Radam Galicia, ika-apat na anak po ni Brother Joven and Sister Zenny Radam. Nagpupulit at papasalamat po kay Lord. Share ko lang po yung nangyari sa akin. Kasi po, isa po akong miyembro ng Comfy since 1994. So, mula children po, nasa Comfy na po kami. And then, thank you Lord po kasi nung tumungtong po ako ng kolehiyo at nakapagtrabaho po, nawala po ako sa landas. Ika nga po, kung may prodigal son sa Bible, meron pong prodigal daughter. Pero po ako po yung version 2.0. So, thank you Lord kasi po, nung nangyari po sa akin yun, way back 2010, sobrang struggle po nung nangyari sa akin na talagang sarili kong karunungan po kasi actually po, hindi lang po sa ganyan katalino, pero alam niyo po yung pinag-aralan na punta po sa ulo, tumaas na po. So, technically, parang kinalimutan ko na si Lord, napabarkada, naiba yung landas po talaga as in. So, pero nung time na talagang down na, yung talagang sabi nga nila, pag talagang kinuha mo yung inangkin mo yung hindi naman sa'yo, talagang kukunin ni Lord isa-isa. Kaya po nung nag-decide po ako na manumbalik kay Lord, pinakawakan ko po yung Matthew 6 verse 33 na, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you."
nung nag-decide na po ako na bumalik kay Lord, sumasama na po ako puro outreach, Bible study, prayer meeting. Doon ko po nakita yung pagmamahal ni Lord na, sabi nga, yung mga nakasama mo sa ligaya, pagdadating na dun sa talagang dagong ng buhay mo, mawawala na isa-isa, hindi ka nakilala. Talagang yung family lang talaga yung mag-a-accept sa'yo, no matter what happened. Kahit na tinalikulan mo sila for almost a year. So, thank you Lord kasi alam kong lahat po nakaplan, lahat po ng nangyari sa buhay ko talagang, pinakita ni Lord na siya lang talaga ang itataas mo, na wala ka na ibang hahanapin pa kundi siya lang talaga. So, thank you Lord po kasi nung time na yun, nagkaroon po yun, yung hindi nga magandang past na relationship, hindi talaga, parang lang kumbaga, pinaranas sa'yo ni Lord na yan yung pinili mo. So, dapat makuha mo yung consequences ng napili mo. Pero thank you Lord, pag talagang bumalik ka sa Kanya, awa at grasya yung mararamdaman mo na yayakapin ka niya, lahat ibibigay niya, ibubuhos niya lahat yung biyaya sa'yo, pati sa family mo. So, thank you Lord kasi kahit na nag-backstab ako, talagang binalik ako ni Lord dun talaga sa plano niya na yun nga sa Jeremiah 29 verse 11 na lagi sinishare ni Mama sa amin na, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to bring you disaster." So, thank you Lord kasi, talagang hindi ka mapapagod kapag naki-Lord ka, talagang magtiwala ka lang sa Kanya. Yun po. Thank you Lord. Sa awit 75, talata 1, "Salamat, O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami tumatawag upang gunitain sa lahat ng oras ang mga gawa mo na kahanga-hanga." Maraming salamat sa Panginoon Diyos. Dahil kay Lord, muli pinagkalooban niyo kami ng oras para maihayag at maitaas ang pangalan ng Diyos ayon sa binahagi ng Sister Sandy na anak, pinagkaloob ni Lord na anak namin. Matagal siyang nawalay sa piling namin. Sa kabila ng pagkawalay niya sa amin, maraming salamat sa Panginoon sa awa at grasya ng Diyos na pinagkalooban niya pa kami ng lakas ng kalakasan upang magpatuloy sa gawain ng Panginoon na kahit may kabigatan kami nararanasan, nandoon yung kalakasan naman ng Diyos upang magpatuloy kami sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, sa prayer meeting, Bible study, sa Sunday fellowship. Maraming salamat. Ang lahat ng papuri at pasalamat binabalik namin sa Panginoon. At ngayon, muli binalik ng Diyos si Cindy sa pamilya namin. At ngayon, pinagkalooban siya ng Diyos ng godly na asawa at pinagkalooban siya ng anak. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat kami ng maraming salamat sa Panginoon Diyos. Okay? Thank you Lord po at nasabi na po ang Sister Web na at ang mga pagsubok na naranasan namin. Kaya hindi talaga hinayaan ng ating Panginoon na yung aming mga pagdalo ay talaga hindi niya kami binigo at dininig niya lahat ang aming mga panalangin ka. Thank you Lord po. Talagang kayo buti na ating Panginoon. Ngayon pinagpapala na sila, kaya ang pagsubok ay mayroon ding katagumpayan. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon. May salita ako ng ating Panginoon sa awit 16:5. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat na aking kailangan ay iyong binibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Kaya kahit ganitong nangyayari, ay talagang kay buti pa rin ang ating Panginoon. Thank you Lord. Ang lahat ng papurit. Salamat ay binibalik namin sa ating Panginoon. Maraming salamat. Maraming salamat po. Awit po kami kay Lord.
A, ayun. Alex A. Ayan, ano. Beb. Good morning, Jesus. At yay, it's Friday, Family Day. At ang inyong nakita ay family nila Brother Joben Radam at Borja at kay Brother Greg Galicia. So, isang family at pati pinson. Oo. Sama-sama, ano, ha? Kung meron ako napapanood sa ating telebisyon, sa media, meron akong natutuwa ako dun sa counterpoint, ano, ha? Kung nakita niyo yung counterpoint, tayo naman merong from worldly to godly. Ano, ha? Kasi kaya nalikha itong yay, it's Friday, Family Day. Nung araw kasi, kaya ito nalikha. So from may counterpoint, tayo naman from worldly to godly. Sa lahat ng mga kalalakihan nung araw na wala tayo kay Lord, pagdating kasi ng Friday, it is hedonistic day. Kung maaalala nyo. Ibig sabihin yan, pag Friday, magtatrabaho ng Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng Friday, mag-aano na kayo? Katulad namin, marahil, kung hindi man kayo, salamat, magbabar hopping. Kasi yung buong kinita mo, yun ang nangyayari. Iipunin mo pagdating ng Biyernes, excited ka na dahil nagtrabaho ka, kumbaga, i-blow out mo yung sarili mo. Ubus din yung kita mo. Kaya dun sa mga alok ng mundo, yun yung kaya na likha itong thank God, it's Friday, di ba, sa world. Para bang, yan, Friday na naman, gimmick na, lalabas na kayo. Ubus din yung pera mo. Pag tinignan mo, pag uwi mo, wala nang may uuwi. Kaya ito yung nilikha ni Lord na segment na, yay, it's Friday, Family Day. Just imagine, yung mga tatay, katulad dito, ang mga tatay kasi spiritual leader eh. Sipin nyo na lang, marahil naalala nyo rin nung maliliit kayo, na minsan inaabangan nyo yung tatay nyo pag uwi, galing sa trabaho, lalo na pag kami sweldo, kinsenas, katapusan. Di ba nagdadala yan ng pansit tsaka pandesal na mainit? Ipapalaman nyo sa pandesal yung pansit. Di ba inaabangan nyo dahil kasi sweldo na? Di ba excited kayo? Noong mga panahon na siguro mga 50 years ago, yun, ganun kasi ang mga buhay nun eh. Wala pa masyadong mga lamel-lamerda, wala yung mga alok ng mundo.
para bagang magtatrabaho yan tapos uuwi na sa bahay. Kaya itong nangyari sa atin, just imagine, stay home. So merong, ano ba ang tama? Work from home o work at home? Bakit kaya from? Di ba dapat at? Well, anyway, di ba, just imagine yung mga family na kay Lord, from worldly to godly. Ngayon, halimbawa, Friday, di ba dati pag Friday, uuwi yung mga tatay, madaling araw na, tas yung mga bata, madaling araw na dahil nagbabar hopping at kung saan-saan nagpupunta. Just imagine kung kay Lord ng mga family, di ba, uuwi yan ng pagkagaling ng 9 to 5, pagdating ng 5, uuwi na yan. Tapos, just imagine, doon sa likod ng bakuran nyo, magkakaroon kayo ng barbecue, tapos maglalagay kayo ng mga lamesa, kakainin nyo, sama-sama kayo. Parang, di ba, napakagandang buhay kung maibabalik lamang ang kahapon. Ano sa palagay mo, Beb? Kanta ba yun? Pwede naman ibalik eh. Kaya nga nalikha itong pag Friday, kanya nga lamang sa amin dito sa Comfy, every day is family day. Kasi there are times na ang dami namin dito. So halos buwan-buwan may birthdays. Tapos lahat nag-chip in. Minsan may dalang ganito, may dalang ganyan. Minsan share naman ng Comfy, mura lang. Tapos isasama namin sa dinner. Tapos nandiyan kami sa labas, minsan nag-aawitan, minsan may games. Just imagine if that would be the lifestyle from worldly to godly. Kaya family day, it's Friday, kasi nung araw, pag magsusweldo ka na ng Friday o quincenas, pag uwi mo sa bahay, ubos na yung i-entrega mo sa misis mo dahil nag-happy-happy na kayo ng mga barkada. So, ibalik natin yung napakagandang family na wala nang mga bisyo. Pagkain na lang at mag-enjoy, ha? Beb, sa palagay mo? Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at doon. Sino kumanta niyan? Hindi ko alam. Sino, Nold? Okay. Naku, meron tayong kaboses ni Claire de la Fuente. Nandiyan sa Tagaytay. Amen. Oo, sige. Tignan nyo. Dati nasa Singapore ata siya, di ba? Drummer ba siya? Hindi. Hindi pala siya yun, oo. Si Lala pala kaboses ni Si Didang ang drummer. Si Didang pala ang drummer, oo. Maalala ko rin yung yung tono ni yung quality ng boses ni Andrea eh. Kanina nung pagtingin ko, sino yun? Parang yung pagka ginagamit mo yung gift kay Lord, na-enhance eh. Amen. Oo, di ba? Oo. Beb, gusto mo ba yung contest muna? Oo nga pala. Itong sino nag-paint nito? I-text nyo. Ayan. Tsaka yun sa kabila. Ayan. Oops, ayan. Yung mga kapatiran natin yan, yung kanilang mga gifts ginagamit kay Lord. Ayan. Yan po ang isang painting. Sino po ang nag-paint niyan? At yung isa naman? Jay, yung isa? Yan. Okay. Amen. Yan. I-text nyo na po, mga kapatid. At kayo po ay merong premyo. Okay? Yan. Sila na ang mag-check niyan, yung ating technical. Okay. Yung pong napanood natin ay ang Radam family. Alam nyo po, itong pamilya na to, kung makikilala nyo lamang, saludo po ako sa strength ng nanay. Kasi, yung mga nangyari po sa mga anak niya, hindi biro. Para sa isang nanay, medyo, mabigat dalhin yun. Yun nga, yung kay Sister Sandy. Actually, hindi lang kay Sister Sandy eh. Hindi lang nakapag-share yung isa pa. So, yung mga pinagdaanan po nung mga anak niya, kung mabigat yon, mas nabibigatan ang pinakamabigat daw sa nanay eh.
Pero dahil sa salita ng Diyos, yung nangyari po na hindi maganda sa nakaraan, parang itinurn ni Lord into a powerful testimony ngayon na nakakatulong sa mga maraming tao na may mga maraming chances pagdating sa Panginoon. Ako naman yung tatay. Tigisa tayo. Tigisa. Tigisa Hindi, tayo. yung nanay kasi, nakita niyo yung salita ng Diyos. Napakahalaga nung panalangin. Huwag tayong mag-give up. Or there are times kasi na, alam ko hindi naman tayo nagko-condemn, o kaya minsan kasi parang fed up ka na, hayaan mo na nga siya, bahala siya sa buhay niya, malaki na siya, may sarili na siyang pagpapasya, kung ano gusto niya, gawin na niya. Minsan, nasasabi natin yon, hindi naman tayo nagagalit o kung ano pa man damdamin. Instead na ganon ang masasabi, nanahimik lang yung nanay, alam ko namang hindi nagkukulang ng paalala. Yung tatay kasi, alam niyo si Brother Joben, all-out support yan doon sa gawain ng kanyang misis. Si Mrs. ay? Si Sister Zenny ay sa music ministry natin sa East. Yan. Yung kanyang anak ay? Yung kanyang anak ay drummer, yung isa ay song leader. Yung kanyang apo? Yung kanyang apo ang drummer, si Seiya. Alam mo ba, pag tinignan mo, itong isang family na to, pwede na to sa Good Morning Jesus on the Road. Kasi bahista si Brother Greg. Minister, si Minister Jeff nagigitara, yung kanyang anak nagda-drums. Si Marichu. Noah, siya yung Christok, tsaka si Caleb. Si Sister Senny, at si Marichu, sila yung Sister aawit. Senny. Ano kaya ang portion ni Brother Joben? Si Brother Joben ang taga-pray. Hindi. Ano? Siya ang security. Kasi military man yan. Kaya hindi kayo ubra dyan. Nakita niyo ba yung katawan niyan? Senior citizen na yan. Alam niyo ba nung pag dumadayo dito ng basketball yan, gustong-gusto niya akong kakampi. At ang ginagawa niyan, alam niyo kung ano? Ako lagi pinatitira. Basta nagdala ng bola yan, tas pag-screen niya, sasabi niya, Pastor, tira mo! Pero ang tigas ng buto niyan. Minsan kami natatakot kasi bumabangga doon sa mga pader, kay Dodi, kay Tony na parang maso, bumabangga. Kaya pag tinignan mo, senior, pero ang sarap kalaro niyan, mga kapatid, si Joben. Oo. Ano sa palagay mo, Beb? Hindi ka minsan nakakapanood no? Hindi Oo. Nako, Okay. Glory to God. Ayan. Doon po sa sharing naman ng kapatid natin na si Sister Sandy, kung may marami nga lang siyang time, isi-share niya yung karanasan niya. Kasi siya po'y umalis ng bahay. Matagal yan na nawala sa bahay nila. Kagaya nga nung sharing niya, yung nakaraan natin, alam niyo, nakita ko po dito sa kanya, your past will not define your future. Kasi lahat naman po tayo ay merong past, mga kapatid. At isa po sa pinaka-greatest fight na people will fight in this lifetime, yung kung papaano mo ipaglaban yung freedom mo from the past. Kasi marami sa atin, merong mga nakaraan na ayaw nang alalahanin. May mga nakaraan na hindi naging maganda. Pero, kapag ka ito po ay tinignan natin through the truth of God's Word, yung palang mga nakaraan natin na yon ay pwedeng maging propeller para sa atin, para tayo ay mapunta doon sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi po, when you are with the Lord, nothing in your past can hold you back when faced with the truth of the gospel. Kasi lahat tayo meron. Walang taong walang nakaraan. Some of us, ang nakaraan natin ay merong mga greedy past,
angry past, di ba? Shameful past. Iba-iba ang mga nakaraan natin. At sa mundo pong ginagalawan natin, merong mga tao at merong mga circumstances na intentionally, they will remind you of your past para po i-destroy ka. Kagaya nung nangyari kay Paul sa mga Galatians. Yung mga false leaders noon, panahon niya, sinigurado po nila na makilala ng mga Galatians kung ano ang nakaraan ni Paul. Ano ba si Paul dati? Di po ba? Dati po siyang killer. Ngayon, follower. Di ba? Kasi talagang ginawa niya ang lahat para yung mga Kristiyano i-hunting niya. Tapos yung iba po talagang pinapatay. Kung tutuusin, talaga naman pong napakaraming dahilan ng nakaraan ni Pablo para bigyan po ng ammunition itong mga false leaders para atakihin talaga siya. They intended it na ipahiya siya o tanggalan po siya ng credibility sa pagpipreach niya sa mga taga-Galacia. Pero pag tinignan niyo po, yung Galatians 1, ang sabi ni San Pablo, oo, ganito ako dati. Ito yung nakaraan ko. Inamin naman po niya kung ano siya dati. Hindi po niya hinayaan na yung nakaraan niya ang maging dahilan para hindi po siya magamit ng Panginoon. Bagkus po, yun ang naging turning point. Alam niyo po, gusto ko lang pong basahin sa inyo. Basahin ko lang, beba. Dito po yan sa Galatians 1:13-16. Sabi niya, "For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. But when it pleased God," yan, sa verse 15, ang sabi po niya, "But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood." Ayan. Sinabi niya, inamin niya, nilitanya niya rito kung ano yung nakaraan niya. Pero yung verse 15, mga kapatid, it doesn't matter po kung ano ang nakaraan mo. Pag may verse 15 ka sa buhay mo, yun ang turning point nating lahat. Kasi yung verse 15, sabi niya, "But when it pleased God." Parang sinabi niya, but when God intervened, yun. Doon umikot ang buhay ni San Pablo. From a killer to a follower. Papalayain po tayo ng Diyos sa mga nakaraan natin, gaano man ito kadumi, gaano man ito nakakahiya, gaano man po ito kalala, palalayain po tayo ng Diyos doon, kagaya ng ginawa kay San Pablo. He was freed from his past so that he can also free others from their past. Ginagamit yan. Kaya wag niyo pong i-hold back yan. Hindi porke ganito ka nung nakaraan, magiging ganyan ka na forever. Hindi po. As long as you have verse 15 in your life, God will turn everything around para po masunod ang plano niya sa buhay mo. At yan po ang nangyari kay Sister Zendy. Amen tayo dyan. Mga kapatid, ano yung nakalagay dyan? Winner sa painting. Sige. Sino ba yan? Ang winner daw po sa paintings natin ay si Minister Jeff. Aba? May CD ka, Minister Jeff. Dalawa ang correct answers niya. Come on down. Mendez by Brother RJ. Oh, kay RJ pala. Alin ang kay RJ? Ito? Kay RJ. Wow, ang galing pala ni RJ Tapos, ito, kay ng Rem. Oo. Sister Remy, magpapapremyo dyan. Ang pangalawa po ay si Minister Andy. Puro mga worker Pwede. Pwede naman daw. Huwag daw natin silang i-disqualify. Oo, pwede niyong linisin yung garden. Isa lang ang correct ni Minister Andy.
Yung kay Sister Remy, ang kanyang nahulaan. At si Sister Alpha, o di ba obvious ba mga kapatid? Isa ang correct ni Sister Alpha kasi ang kanyang Labi Dudes ang gumawa. Si RJ. Si RJ pala yan? Yes. Oh, Oo. may future. Oo. Kaya, disqualify. Dinidisqualify po kayo ng technical namin. Dahil kasi, pares daw po kayo may connection sa mga gumawa. Hindi naman po. Bibigyan pa rin natin sila, no? Okay, si Minister Jeff may 2 CD, si Minister Andy at si Sister Alpha may tig-1 CD. Yay! Okay. It's Friday. Yan na, ha? Beb, ano naman yung nakita mo doon, Beb, sa family? Ako, mga kapatid, pakinggan nyo uli. I-review nyo yung itong segment na to. Kasi we can identify. I can identify. Sinabi niya yung prodigal girl, di ba? Kasi may prodigal son. So, naihambing niya. At once upon a time, ako rin nandun sa ganong kalagayan. Meron kasing steps na pababa dyan sa sa prodigal son. Napakahalaga na, kung mapapansin nyo, meron siyang binanggit. At ito yung napakahalaga, yung Proverbs 22 verse 6. Di ba, Beb? Ano yung nakalagay doon? Train up a child in the way he should go. And kapag siya'y matanda na, yes, so kasi sabi niya, unang-una, doon muna sabi niya doon sa prodigal girl. Kasi nagkaroon siya ng tinatawag na, sabi niya, medyo napunta sa ulo yung kanyang kahusayan at medyo merong konting pagpapala. So, imbis na yung will of God ang kanyang magiging principle, nagkaroon siya ng self-will. Diba? Tignan nyo. So, from self-will, nagkaroon siya ng selfishness. Kumbaga kung ano yung gusto niyang gawin. So, ang sabi niya, nagkaroon siya ng a relationship that is not of course, but he come to her senses dito sa prodigal son. So if you compare dun sa kanyang pagkakashare, nanumbalik siya doon kanyang senses. Sabi niya, naalala niya nung maliit siya, nasa children's ministry. So yung mga word of God na naririnig ng mga bata, kapag sila'y lumalaki, kasali rin ako dyan, curious tayo sa takbuhan ng mundo. There are times na yung temptation, we succumb to temptation. Siyempre, it gives pleasure to ourselves. So thinking na that is the right kind of feeling or lifestyle, pag nanumbalik ka uli sa sabi nga niya, nung maliit kasi siya, nasa children's ministry, alam nyo ba na kahit na malalaki na yung ating mga anak, kapag yan ay nagsimula sa children's ministry, nakatanim ang Word of God, kung sakali mang dumating ang panahon na nagkaroon ng separation, na-separate siya, pero babalik kay Lord diyan kasi ipapaalala sa kanya yung Word of God. Yun ang kanyang sinasabi. At ang sabi niya, napakalaga, di ba, Beb? Sabi niya, bumalik siya sa prayer meeting. Bumalik siya sa outreach. Bumalik siya sa Bible study. So, nanumbalik uli siya. So, from downward, situation, pa-upward naman siya. So, nagkaroon siya ng realization. Yes. Nagkaroon siya ng, hindi lang realization, nagkaroon siya ng resolution kasi bumalik siya. So, pagka nagkaroon siya ng resolution, of course, nandun na yung repentance. Pag nanumbalik ka kay Lord, di ba, humantong siya, sabi niya nga,
Ano ba nangyari doon? Dahil sa great love of God, welcome tayo, bumalik sa Kanya. So, ang nangyari sa Kanya, rejoicing. Ano? So, Beb, ano sa palagay mo? Kasama kasi dun sa repentance, kailangan i-accept mo yung nagawa mo. Do not deny your past, mga kapatid. Kasi kapag hindi mo kapag dinideny mo or itinatago mo yung mga nakaraan mo, you are forfeiting the glory of God in stepping in your situation and turning things around for you. Parang doon kasi makikita yung glory ni Lord, mga kapatid eh. Tapos, kapag hindi mo kasi to inamin sa sarili mo, it will haunt you for the rest of your life. Pero kapag ito'y inamin mo, kagaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, ito ay magiging propeller para ka lalong lumapit kay Lord. Tingnan ninyo, yung unang pagkaano niya kanina, inamin niya lahat eh. Hindi naman po madali ito. At it will not change your past. Sa pag-amin mo, it will not. Kasi you cannot do life over again, di ba? Hindi ka pwedeng bumalik sa panahon para baguhin siya. Pero ito po ay isang pagkakataon o opportunity para po magamit ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Biro nyo, pagka nakita mo ngayon si Sister Sandy, at karamihan po sa atin, sinasabi natin, ay dating ganyan yan, pero thank you Lord, no? Ganito na siya ngayon. Yun ang nagiging sinasabi ng mga tao kapag nalaman nila kung ano ang ginawang pagbabago ng Diyos sa buhay nyo, na ginawa rin kay Sister Zendy. Ngayon, happy siya ngayon kasama yung kanyang husband at saka yung bagong baby nila. So, maraming chances kay Lord. Amen. Pwede mo ba pakibasa yung Romans chapter 5, 1-8? Ito mga kapatid, so bago Romans 5, 1-8, paborito to ni Pastor Romy yung Isaiah 1:18. Kahit gaano kapula, kayang-kayang linisin ng ating Panginoon Diyos anumang kasalanan. At dun sa 1 John 1:9, huwag niyong kakalimutan yan, na if we confess our sins to God, He is faithful at papatawarin tayo at bibigyan tayo ng bagong buhay. Kahit sinong tao to mga kapatid, kung sakaling nasuong tayo sa di ka nais-nais na pamumuhay kahapon, ang ating Panginoon Diyos ay wini-welcome. Katulad nga dun sa prodigal son, yung Our Father in Heaven, malayo pa lamang, nakita na niya yung anak niya. Talagang tuwan-tuwa siya. Nag-celebrate. Kaya yung family ni Brother Joben, yung pinagdarasal nila ng mga, siyempre, hindi namang perfect lahat ng family. Kami rin, siguro pagka ginunita ko, yung damdamin ng mami sa aming lahat na pasaway, kaming mga kalalakihan na naging iba't iba ang buhay. Siguro yung pagluhod niya kay Lord, ganun na lamang. Yung kanyang cry for help para sa aming mga anak niya. Ang dami naming lalaki, 7. So, ang buhay namin medyo worldly. So, by God's grace na ibalik at patuloy na ginagabayan. So, pwedeng manumbalik sa Panginoon Diyos. Return. At dito nga, ito na yung ang tawag nga dyan ay crowning jewel. Crowning jewel. Ayan. Sige nga. Oo, tignan nyo. Sa Romans 5, 1-8, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito
sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Verse 6, sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ayun, hanggang 8. Oh, nakita na ninyo yung ang tawag diyan ng mga mangangaral ay crowning glory. Kumbaga, glory doon sa mga tribulations or trials, kahit na tayo'y nasadlak sa di ka nais-nais na pamumuhay, makakaalpas tayo pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Yung bang merong realization that you have done something wrong and you make a resolution, a decision, and then you return, then there will be a reconciliation, the ring of reconciliation. Just imagine, suriin nyo maigi itong Romans 5:1-8. Ano ba yung mga pagpapalang nakalaan dyan? Magkakaroon ka ng peace. Magkakaroon ka ng joy. Meron dyan na you will have access to God. Kasi nung namatay si Jesus Christ, imagine, magkakaroon tayo ng access sa ating Ama sa Langit. Hindi lang access, yung patience pa, yung pag-ibig, yung pag-asa. Kaya may pag-asa sa lahat ng tao. Naalala nyo ba ang mami kasi, kala nyo, ang mami, ano yan humorist. Hindi nyo man napansin. Kasi minsan mangingiti ka na lang, meron siyang mga pamamaraan na magugulat ka. Hindi ko naman sinasabing comedian, humorist. Alam nyo kung bakit. O ito, alam nyo to. Ano ang gesture ng mami kapag nakikita natin ang daming pasaway at fed up ka na sa mga nakikita mo sa mahal sa buhay mo o fed up ka na sa takbuhan ng mga nakikita mong puro kalikuan at hindi tama ang ginagawa? Ano ang kanyang gesture? Pwede pa yan. May pag-asa pa yan. Uy, natatandaan mo pala? Kayo ba natatandaan niyo yun? Di ba mangingiti ka na lang, sasabihin ng mami, ayun na nga, parang si Matamis. Hindi nyo alam yan. Nold, alam mo ba yan sa daan ng Ebanghelyo? Oo. Sasabihin ng mami, may pag-asa pa yan. Kaya nga, meron tayong kanta Paano ba yun? May pag-asa kay Jesus? Tingnan nyo to. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. One more time. May pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Alam nyo mga kapatid, gaano kapula o kadumi kayang patawarin ni Lord kahit anong sala yan. Naalala mo ba yung awitin dyan, Beb? Sige nga, awitin natin yan. Sala ko'y sala ko'y
pinatawad mo, minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo. Mahal mo nga ako. Kahit na, chorus. Kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo. Mahal mo nga ako. O Kristo, mahal mo nga ako. Amen. Thank you, Lord. Kaya ni Lord na patawarin anumang sala meron tayo. Amen. Decide. Resolution, decision, repentance, then return, then there will be reconciliation and rejoicing in your life. Amen. Suko na. Yes. Surrender na. Amen. From worldly to godly. In Jesus' name. Amen. And you are not your past. You are God's daughter. You are God's son. You will be freed from your past, not because of who you are, but because of the one who calls you. Chorus daw. Sala ko'y. Oh, ito Kahit yung na ang puso ko'y laging nagbabago, kahit kailan di ako nakarinig ng sumbat sa iyo, O Kristo. Mahal mo nga ako. Amen. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Thank you, Lord. All honor and glory is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Have a great Hallelujah. weekend, mga kapatid.